Kumakalat sa social media ang pagtulong ng isang misteryosong lalaki na nagngangalang Francis Leo Marcos sa mga apektado ng krisis dala ng COVID-19. Sino nga ba ang taong ito at bakit ngayon lang siya lumantad sa publiko? May kaugnayan kaya siya sa pamilyang Marcos? Marami na rin kasing mga video ang kumakalat tungkol sa totoong buhay ng taong ito. May mga conspiracy theory pa nga o masasabi nating fake news na kumakalat tungkol din sa kanya. Matatawag ba natin itong paninira dahil instant celebrity na siya ngayon? Halina't samahan ninyo ako upang kilalanin natin ng lubos ang matulungin na taong ito at ano ang kanyang kwento. Kaya umpisan na natin. Si Francis Leo Marcos ayon sa kanyang official Facebook profile ay CEO at chairman ng Marcos Group of Companies. Siya ay residente ng Baguio City at kasalukuyang nakatira sa Manila. Nakapagtapos siya sa Massachusetts Institute of Technology sa Boston, USA, pero hindi natukoy dito ang kanyang kursong kinuha. Well, hindi ko masasabi kung totoo man ito o hindi, pero yan ang nakalagay sa kanyang profile. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon ay pwede natin siyang tanungin kung sakaling magpe-Facebook live man siya o kaya mag-vlog sa kanyang YouTube channel. Tungkol naman sa kanyang edad ay wala akong nakitang impormasyon na magpapatunay kung ilan taon na nga ba siya. Sa aking pagtatansya at base na rin sa kanyang tindig at postura, nasa pagitan ng 30 hanggang 40 ang kanyang edad. Alam mo ba na mayaman daw talaga itong si Francis Leo Marcos? Ayon sa mga report, ang kanyang net worth daw ay umabot ng 430 million pesos hanggang 1 billion pesos. Pero ang kanyang kayamanan ay hindi natin masasabi na accurate o may katotohanan, so kailangan pa natin ng matibay na impormasyon tungkol sa kanyang net worth. Wala din akong nakitang impormasyon sa kung ano ang kanyang negosyo at trabaho. Kung titingnan natin sa mga vlogs nitong si Francis Leo Marcos ay may mga pagmamay-ari itong mayaman ng talagang makakabili. Sa aking pananaliksik, si Francis Leo Marcos ay kasal na sa isang napakagandang babae. Makikita naman sa kuhang larawan ng kanyang kasal mula sa kanyang Facebook account. Kasama ang kanyang bride at tinaluhan pa ito ng mga kilalang artista. Kaso wala pa tayong tukoy na impormasyon ng pangalan ng kanyang asawa at ito ay nananatiling sikreto. Maging ang impormasyon tungkol sa kanyang mga anak ay hindi rin available online at hindi rin natin masasabi kung ilang anak ang meron siya. May mga report na siya daw ay pamangkin ni Fortuna Marcos Barba, ang kapatid ni former President Ferdinand Marcos, pero wala pang kumpirmasyon sa nasabing pahayag ni Sir Francis kung may kaugnayan nga ba siya sa mga Marcos. Tanging ang mga Marcos lang ang makapagbigay ng katotohanan o magpatotoo tungkol dito. Ngayon pag-usapan naman natin ang tungkol sa kabutihang loob na ginawa ni Ginoong Francis Leo Marcos. Tatawagin natin siyang Ginoo at mas bagay sa kanyang titulong Ginoo dahil nga naman maganda ang kanyang ginawa at bagay na bagay ito sa kanyang katauhan. Paano nga ba naging internet sensation itong si Sir Francis Leo Marcos? Alam nyo ba mga kaistorya na itong si Sir Francis ay nag-donate lang naman ng isang sakong bigas sa bawat pamilya sa 100 pamilyang na lockdown sa kani-kanilang bahay sa Payatas dahil nga rin sa banta ng kumakalat na sakit. Ang kabutihang loob ng taong ito ay nag-udyok sa mga mamamayan na suportahan ang kanyang magandang hangarin at ibahagi na rin sa iba ang magandang balita. Nagkalat sa social media ang video at dahil na rin sa pag-share ng mga netizens kaya nakilala siya ng Pinoy. Well, sino nga ba naman ang hindi gustong i-share ang kabutihan ng ating kababayan lalo na sa panahon ng krisis? Kung tutuusin, iilan na lang sa mundong ibabaw ang mga tao na may busilak na puso na handang tumulong sa kanilang kapwa at isa na dyan si Sir Francis Leo Marcos. Mas lalo pa siyang naging kilala nang simulan niya ang kanyang challenge na tinatawag na Mayaman Challenge. Sa kanyang Mayaman Challenge, hinahamon ni Sir Francis ang mga mayayamang tao na magsilabasan sa kanilang mga bahay at tumulong sa mga nangangailangan sa panahon ng krisis na ating nararanasan sa ngayon. Alam niyo naman kung anong naging sitwasyon ng ating mga kababayan sa panahon ng lockdown. Yung iba ay walang trabaho at kapag wala kang trabaho ay wala ka ding mapagkukunan ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Kung ikaw ay isang mayamang tao, kakasa ka ba sa Mayaman Challenge ni Sir Francis?
Sa pamamagitan ng social media platform ay unang nanawagan itong si Sir Francis sa kapwa niya mayayamang tao na tulungan itong mga mahihirap na mamamayan. Sa pamamagitan ng Facebook Live ay hinamon ni Sir Francis ang kanyang mga kapitbahay sa subdivision ng Green Meadow sa Quezon City na lumabas sa kanilang mansyon at tumulong sa mga mahihirap sa panahon ng krisis, at yun nga ay ang Mayaman Challenge. Dagdag pa ni Sir Francis na bukod sa dasal, ang mga tao ay nangangailangan ng pagkain at supplies na makakatulong sa mahihirap dahil ang mga mayayaman lang ang may kaya na gumawa nito at ang tulong pinansyal mula sa gobyerno ay hindi sapat. Kung titingnan natin ang budget ng pamahalaan ay talagang hindi sapat dahil halos karamihan sa atin ay apektado ng krisis at hindi kayang sustentuhan lahat ng gobyerno ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sinabi pa ni Sir Francis sa kanyang live na ang pagdodonate ng 1% ng kanilang kayamanan ay malaking tulong na sa mga mahihirap. Ang naturang mensahe ni Sir Francis ay napanood ng libo-libong mga viewers sa kanyang Facebook page. Dagdag pa ni Sir Francis na hindi niya ito ginagawa para maging famous o naghahanap ng atensyon o kung ano paman dahil ang kanyang talagang intensyon ay tumulong. Pinuna ng ibang netizens ang kanyang ginawa, sobrang yabang daw niya at pahambol siguro ay dahil na rin sa pagpapakita nito ng kanyang mamahaling kotse sa kanyang mga Facebook Live. Ang rason ng panawagan ni Sir Francis na i-share ang kanyang mga videos ay hindi para maging famous siya dahil alam din ng ibang tao na nakakilala sa kanya. Alam mo ba na si Sir Francis ay hindi lang chairman at CEO ng Marcos Group of Companies? Siya rin ang chairman ng Volunteers Against Poverty Foundation. Kung makikita nyo sa larawan ay may pangalang honorable sa kanyang tungkulin at sa tingin ko ay nararapat siyang magkaroon ng ganyang titulo. Mula sa kanyang bulsa ay nakapag-provide at naipamahagi ang 500 sako ng bigas para sa kanyang kontribusyon na pagtulong sa mahihirap upang maibsan ang kanilang pangangailangan hanggang matapos ang quarantine period na ipinapatupad ng ating gobyerno. Dagdag pa ni Sir Francis na bilang mamamayan ng ating bansa na tungkulin niya at responsibilidad, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang kapwa Pilipino ang tumulong para umahon sila sa kahirapan. Bumalik tayo doon sa challenge na pinauso ni Sir Francis. Ang naturang challenge ay hindi lamang kinasan ng mayayaman, kundi pati na rin ng mga ordinaryong Pilipino na gustong tumulong sa ating kapwa. May mga businessman na nagbigay ng 3 million pesos worth ng bigas at groceries para sa mahigit 100 pamilya. Mayroon ding nakaluwag sa buhay na kahit konti lang ang naibigay dahil ang mahalaga ay makatulong sa kanyang kapwa. Marami pang iba ang kumasa sa kanyang Mayaman Challenge na kahit hindi sila mayaman ay nagbigay pa rin at inuudyok din nila ang ibang tao na sundin ang challenge. Talaga nga namang heartwarming na makita at masaksihan ang ganitong pangyayari dahil na rin sa sitwasyon ng mga tao sa ngayon. Sa tanong tungkol sa kamag-anak nga ba ng mga Marcos si Francis Leo Marcos, ayon sa artikulo ng Pinoy Trend, ang pamangkin ni former Senator Bongbong Marcos ay nagbabala sa publiko na may mga individual na sinasabi daw na sila ay parte o kamag-anak ng Romualdez Marcos clan. Ipinahayag ni Jolo Romualdez sa kanyang Facebook post na ang nag-viral na businessman na si Francis Leo Marcos ay walang kaugnayan sa mga Marcos clan at ang kanyang totoong pangalan ay Norman Mangusin. Nag-post din si Jolo ng dokumento na nagpapakita na si former First Lady Imelda Marcos ay nagpaimbestiga sa NBI o National Bureau of Investigations sa mga fraudulent persons kasama na doon ang pangalan ni Francis Leo Marcos. Nag-post din si Jude Maat Romualdez ng babala na si Francis Leo Marcos ay hindi related sa kanya at maging sa kanyang pamilya. May mga netizens din na nagbigay ng suporta sa kanya. Kamag-anak man o hindi, ang mahalaga ay may isang tao na handang tumulong sa kapwa at dapat ipagpatuloy ni Sir Francis ang pagtulong sa kapwa dahil mayroong Diyos na magpapala sa kabutihan ng puso at kalooban. Kahit daw mayabang itong si Sir Francis ay mahalaga meron siyang gawa at hindi lang puro salita. Ano man ang naging background ng taong ito ay tiyak na hindi importante sa kanyang mga taga-subaybay at taga-suporta. Si Francis Leo Marcos ay hindi lang naging modelo dahil sa mabuting hangarin at sa kanyang mabuting nagawa sa kapwa. Itinuturing din siyang bayani ng maraming Pilipino. Ang kanyang impluwensya sa social media ay napakalakas na nagudyok sa maraming Pilipino na ang pagtulong sa kapwa natin Pilipino ay napaka-importante.
Naway maging inspirasyon itong si Sir Francis Leo Marcos ng milyong-milyong Pilipino dahil sa kabutihang loob na kanyang ipinapakita. God bless you at mabuhay po kayo. Dito ko na tatapusin ang ating kwento. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out!